Malakas na ulan na sinabayan ng pagkidlat ang nagpabaha sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong gabi. At mula sa Quezon City, saksi live si Katrina Son. Katrina? Pia, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Dito sa Quezon City, Pia, halos hindi na makita ng mga motorista ang kanilang daraanan dahil sa tindi ng ulan. Pasado alas 8 ng gabi nang bumuhos ang malakas na ulan sa Timog Avenue sa Quezon City. Gutter deep na pagbaha ang naranasan sa Kamuning. Malakas na ulan din ang naranasan sa South Triangle at Welcome Rotonda. Gutter deep ang pagbaha sa ilang bahagi ng Cubao. Nagtala rin ng gutter deep na pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon Avenue, EDSA at Commonwealth Avenue. Sa tindi ng pagulan, halos mag-zero visibility sa mga sasakyang binabaybay ang mga pangunahing kalsada. Marami ang napilitang magbagal ng takbo, habang ang iba ay pansamantalang tumabi muna dahil halos hindi na makita ang daan. Isa sa mga naapektuhan ang kahabaan ng Tomas Morato Avenue kung saan umabot sa gutter deep ang baha. Nagkaroon din ng pag-ipon ng tubig sa Panay Avenue corner Scout Borromeo na naging sanhi ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. May ilan ding motorsiklo at mabababang sasakyan ang naghintay munang humupa ang baha bago ipagpatuloy ang kanilang biyahe. Abala para sa mga motorista ang malakas na pagulan sa Loton patungong Quiapo sa Maynila. Gayon din sa Espanya at Rojas Boulevard. Pasado alas 8 ng gabi nang maglabas ng thunderstorm advisory para sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Bulacan, Quezon Province, Laguna, Batangas, Cavite, Pampanga at Nueva Ecija. Sa mga oras na ito ay medyo umaambon na lang pero tumila na yung malakas na buhos ng ulan na naranasan natin kanina. At live mula dito sa Quezon City, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Bago makapasok sa Philippine Area of Responsibility, naranasan po ang bagsik ng Super Typhoon Bobby sa Rota Island, isa sa mga teritoryo ng Amerika sa Pacific Ocean. Sa lakas ng pag-ulan, nasira ang ilang sasakyan at nagtumbahan ang mga puno. Ayon sa Pag-asa, inaasang papasok na ito sa PAR anumang oras ngayong gabi o hanggang madaling araw. Tatawagin itong bagyong Inday. Nagsimula ng palakasin ng Super Typhoon ng habagat na nagpapaulan na sa ilang lugar. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan na sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at Soxargen. At sa hapon, uulanin ng halos buong Mindanao. Umaga rin bukas may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Negros Island Region, Samar, Biliran at Leyte. Sa gabi, uulanin na pati ang Panay Island, Cebu, Bohol at iba pang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Sa Luzon, mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga, maliban na lang sa ilang bahagi ng Bicol Region at Palawan. Sa tanghali at hapon, may kalat-kalat ng ulan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa. Sa Metro Manila, may tsansa ng thunderstorms lalo na sa tanghali o hapon at posible rin makaranas ng pag-ulan sa gabi. Ang mga video na mapahayag ni Vice President Sara Duterte na basehan po ng Article 4 o grave threats ang tinalakay sa ikalawang araw ng impeachment trial laban po sa kanya. Nagkainitan ang prosekusyon at ang depensa sa gitna po ng ilang beses na pag-object ng depensa. Nagkatensyon din sa pagitan ng ilang senador. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Ang umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos sa videong ito, pinalabas sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha.
hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kuha yan sa online press conference ng Vice noong November 2024 at siyang ugat ng Article 4 sa Articles of Impeachment na grave threats and destabilization. Pero bago maipalabas yan, ilang beses nagtalo ang prosecution at depensa nang maupo sa witness stand ang pinakaunang witness ng prosecution team, si John Mark Calino, Senior Agent ng National Bureau of Investigation. Humiling ang depensa na i-exclude si Calilong bilang witness dahil wala raw siya sa mga impeachment complaint pa lang noon. Being not previously attached to the Ceballos and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. Pero pinayagan ng impeachment court ang pagbibigay testimonya ni Calilong. Ayon kay Calilong, siya ang kumuha ng kopya at nag-authenticate sa ipinalabas na video. Ang gusto ng prosecution, i-play ang maiksing bahagi lang ng mahigit 2 oras na video. Pero tumutol ang depensa sabay sabing dapat ipalabas ang buong video para nasa tamang konteksto ito. Exactly, the video is 2 hours and 26 minutes and 10 seconds. We will not be showing the entire 2-hour video, Your Honor, please. We will be presenting the relevant portions of the video. It's 2 minutes and exactly 18 seconds, Your Honor, please. We object. We request that the entire video be played. It is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano tumayo para sabihin gusto niyang mapanood ang mahigit 2 oras na video. Sandaling nag-suspend ang impeachment court. Pagbalik, nagdesisyon si Presiding Officer Senador Chis Escudero. The Secretariat is instructed to play the USB given to the tech behind that was observed and witnessed by both counsels for the parties. Ordered. Kindly play the video. Pinanood din ang ilan pang pahayag ng Vice sa press conference naman noong October 2024. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Is it? Cutting his head. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aimee. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Ipatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sa mahigit 4 na oras na itinakbo ng paglilitis, panay ang pag-object ng depensa. In what particular portion of the subject video did the respondent utter that she already contracted a person to kill the President, the First Lady, and the former Speaker of the House of Representatives? Are you done? Objection? Objection, Your Honor. Wow. Ano ba? Ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan? November 23, 2024. Objection, Your Honor. Well, I'm not yet done. Well, Your Honor, the pauses of the prosecution are very Kindly confusing. let the counsel for the prosecutors finish his question Precisely, before you Your Honor. object. Pumagitna na ang presiding officer. What particular statements of the Vice President on that day did you investigate? Objection, Your Oh. Honor. Vague. Your Honor, please. Take it, counsel for respondent, a bit of patience. Let the counsel Yes. finish. Sa isang punto, lalo pang uminit ang tensyon. Kinwestiyon ng depensa kung paano na-identify ni Calino ang isang dokumentong ipinresentang ebidensya gayong wala naman siyang hawak na kopya. How can he be identifying the document when he does not have that copy? Are you following a script? Is he following Oh a my script? goodness, Your Honor, please. I move that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record.
For the record, Your Honor, the witness was perusing the document before he handed that to the defense. Comments of both question. counsels are simply noted. Kindly, if you're done with the document, counsel, kindly give it to the witness. Pati Senator Judges tila nagkatensyon din. Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Ang tanong na yan ni Senator Judge Risa Ontiveros, pinalaga ni Senator Judge Pia Cayetano. I don't think this is fair, Mr. President. Admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. I don't want to see this happen again. Chair would like to remind my colleagues, the question posed by Senator Judge Risa pertains to the final question of this entire impeachment proceedings already. Reminded our colleagues with respect to similar questions to be asked in the future. I will submit to any ruling or statement of the presiding officer. But for clarity, Mr. Presiding Officer, my question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the articles of impeachment. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the articles of impeachment. Mula umpisa, nakita kung gaano kahigpit ang pagbabantay ng prosecution at depensa sa isa't isa. Sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? This is no disrespect, sir. Counsel for respondent is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what, May I be allowed what is to reply? proper is that they present their first witnesses. Kindly let him finish. Matapos magsalita ni Congressman Lawrence Defensor, pumirit ang depensa. We move to strike that opening statement. Chair would like to inform and instruct the Senator Judges that the statement and manifestation made by the Honorable Defensor should not in any way be taken as evidentiary because it was merely a manifestation cum introduction. Motion is denied. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hiniling po ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema na pigilan ang paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang prosekusyon naman hihilingin sa Senate Impeachment Court na ipatawag bilang hostile witness ang pangalawang Pangulo. Saksi, si Ian Cruz. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound. Maiksi ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagpunta niya sa Senado bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial kanina. Ayon sa Office of the Vice President, nagpunta sa Senado ang pangalawang Pangulo para sa lunch meeting kasama ang kanyang defense team. Hindi siya tumanggap ng tanong mula sa media at hindi rin dumalo sa paglilitis. Sa ilalim ng rules ng impeachment court, hindi siya mapipilit na dumalo. Ayon sa defense team, hindi umiiwas ang vice-presidente sa paglilitis. Ang parati natin sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Wala pa po tayong pinag-uusapan dito. Tinanong si POA kung bakit sa Senado sila nagpulong. Minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganon, hindi kami yung ma-inconvenience. Ang prosekusyon, hinimok si Duterte na magpakita sa impeachment court. Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. Ang pagpunta ng vice-presidente sa Senado pero di pagdalo sa paglilitis. Binanggit ng prosecution kanina sa impeachment court, balak ng prosecution ay patawag ang vice-presidente bilang hostile witness. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request
for her presence in connection with this article on grave threats. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time. Muli namang dumulog sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado sa very urgent manifestation with motion ni na Attorney Israelito Torion, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Martin Delgra at iba pa. Hiniling nila sa korte na maglabas ng status quo ante order para pigilan ang paglilitis hanggat di nare-resolba ang isyu ng presiding authority. Kabilang sa ikinatuwiran ni Torion ang kawalan nila ng quorum noong June 3 kung kailan inamyendahan ang rules tungkol sa pagboto ng presiding officer. Mali rin daw ang body na nag-aproba ng amendment dahil ang nag-aproba nito ay Senado bilang isang legislative body at hindi bilang impeachment court. Hindi rin daw naaayon ang amendment na ito sa ideya ng mga sumulat ng konstitusyon base sa deliberasyon ng Constitutional Commission sa pagpapatuloy raw ng impeachment trial sa kabila ng naunang Supreme Court petition ni na Senador Alan Peter Cayetano ay dumadagdag sa panganib na ang kabuuan ng trial ay madedeklarang void. Kinonsolidate sa petisyon ni Torion ang naunang petisyon ni Vice President Duterte na nauna niyang inihain sa Korte Suprema noong Marso. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, iginagalang nila ang karapatan ng sinuman na questionin sa korte ang issue. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yon, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter. Kung maglabas man ng TRO o anumang utos ng Korte Suprema, I think pagbobotohan po yun ng impeachment court as a collegial body. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.